Okay, isang mapagpalang araw po muli sa inyo mga kamotor. Ito na naman po tayo para bigyang reaksyon lang natin yung kapwa nating mekaniko na gumawa ng sa tingin niya ay tama sa kanyang customer. Okay mga kamotor, bago pala tayo magpatuloy ay isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Sa lahat ng mga nanonood, sa lahat po ng sumubscribe at nag-like at sumusuporta sa ating pong channel, naway pagpalain po kayo ng ating buong may kapal. Okay, punta na po tayo sa topic natin mga kamotor. Ang content pong ito ay para lamang sa bukas ang isip o gustong malaman ang tama o hindi dito sa ating motorcycle at sa mga gumawa po ng ganong paraan. Nako. Iwan ko lang po kung sa tingin niyo tama yung ganong ginagawa ninyo doon sa ating motorcycle. Okay. Alam po ninyo, hindi po tayo magpapangalan kasi siguro man alam na nung iba kung sino yung tinutukoy ko. Alam po ninyo, may napansin po ako na may nagpagawa po sa kanila. Hindi naman po sa kinokontra ko kayo, may nagpagawa po sa kanila na ang reklamo ng motorcycle owner ay maganit daw i-cambio ng yung kanilang motor sa pabalik o sa paluger. Napakasimple sana ang sabihin niya mga kamotor kung alam niya yung sasabi niya. Kaya lang, kung gusto lang niya kumita, halimbawa, o makatulong sa kapwa, ewan ko lang mga kamotor, kasi nga mali yung ginawa niya mga kamotor, mga kabro o kabiker o ano. Napakaliwanag po ng sinabi ng ito po, nandito po, kung nakikita po ninyo yan, babasahin po natin. Siguro yung gumawa nito mga kamotor ay hindi nagbabasa doon sa kanyang ginagawa. Okay, sandali lang mga kamotor. Ito babasahin natin mga kamotor yung para dito sa motorcycle, pero ganito kasing ginawa niya mga kamotor Ito, babasahin natin. Improper accessories or modification can cause a crash in which you can be seriously hurt or killed. Napakabigat po na yun, na warning dito sa motor natin mga kamotor, di ba? O bakit ginagawa pa rin ng ibang mekaniko na kung ano-ano ang gagawin dito sa motorcycle na ito. Alam po ninyo mga kamotor, halimbawa maganit man i-cambio itong motorcycle, napakasimple mga kamotor. Doon ka lang, dito lang, kaya anong silbi niyang adjuster na ito at saka yung adjuster doon sa taas kung di mo gagamitin, di ba? Hindi yung bubuksan mo ito, hahasain mo yung star gear o yung selector gear, o pwede rin natin tawagin synchronizer, yung pinapatungan nung selector roller niya. Siyempre pag hinasa mo yung ilong niyang ganyan, halimbawa yung kanya mga kamotor, ginawa mong round yan, ay siyempre madali ngang ikambyo. Pero ang system mga kamotor, sinira niya yung quality ng motor. Alam po niyo, hindi lang sa pag sisip, kailangan nung kaya mataas yung kanyang gear o yung kanyang yung sinasagpuan ng roller. Unang-una, maipapasok yung stock niya, maipapasok mo ng tama yung gear niya, hindi yung kumbaga inasa mo ito, nagbilog, pag-abot lang siya doon sa may gear na sasalpakan niya. At saka isa pa mga kamotor, yung nose na hinasa niya, yung gear na yun ang pipigil, yun ang hindi basta-basta maakyat nung roller nung selector port niya
Kung mabigat ang karga, halimbawa sa ahonin, yun ang pipigilin niya. Pipigilin niya yung roller na tumawid ka agad-agad doon sa may kabila. Kung hinasa mo yan mga kamotor, okay, nahasa na. Madali na yan. Pag inarangkada mo sa medyo mabigat mga kamotor o ahonin siya, biglo na salting mo, re-release yung cambio mga kamotor, pupunta sa ibang gear. Umayos ba mga kamotor yung motor niyan? Diba? Nasira na. Kaya napakahigpit ng bilin ng Honda na yung pagmo-modified mo dito o pagpapalitan mo ng iba ay isang pagkakamali na. Yung kung ano-ano ang papalitan mo dito sa loob ng makina niya, pagkakamali na yon. Pagkakasira na ng performance niya, pagkakasira na ng quality niya. Hindi na ma-achieve yung 100% na performance niya. Kasi nga, 100% tested na ito. Hindi lang isang tao, hindi lang kung sino man ang bumuo nito. Pinag-aralan na po nila lahat yan bago pa natin naisip na gawin. Kaya hindi ko naman binabawalan, pero kawawa naman yung mga nabibiktima o yung hindi pa nakakaalam ng mga ganong kategorya na pag ginawa mo yun masisira yung quality ng motor nila, di ba? Kaya sa gustong mag-comment kung totoo nga ba ako o hindi, sige, hindi ko po i-turn off yung comment section ko at babasahin ko po yung mga comment ninyo. Ang sa akin lang ay kung alin po sana yung mali, ay huwag na po ninyong gagawin. O gaya po nung ginawa ninyo na yon, ginaya nung isa, okay, ang smooth daw ikambyo. May nag-comment naman, nagaya mo lang yan kay ganito. Ang hirap nun, di ba? Ginaya mo na nga lang, mali pa. Kaya kung alin po yung yung dapat gawin dito sa motorcycle, yun po ang gawin natin. Kung alin po yung nasira, ganun din po yung ipapalit natin. Para naman yung 100% performance ng motorcycle na ito ay andun pa rin. All stock pa rin siya. Kung gusto po ninyong palakasin, kung gusto po ninyo ng mabilis na motor, kung may budget man lang kayo, di bumili po kayo ng mataas ang cc. Hindi yung pag-eksperimentuhan po natin ito. Tapos, pag nasira, halimbawa, pakakasalanin, local kasi, China bike kasi. Yun ang pan po natin. Kaya, wag po ganon. Halimbawa, bibigyan ko pa yung sample mga kapwa kong mekaniko. Ang sabi nung driver, halimbawa, magpapagawa sa inyo, nagre-release yung cambio niya. Ano pong nasa isip ninyo? Di ba yung star gear na yon na inuusadan nung roller ng selector po? Kundi pwede rin natin siyang sabihin synchronizer, di ba? O sabihin mo sa may-ari, ay pod na po ito. Kaya kailangan ng palitan. Di ba? Wala naman pong ibang cost ng nagre-release kundi yun lang. Paano kung hinasa mo na o pinahasa mo na? Ano ang papalitan? Ano ang defect one? Di gastos na naman. Ganun ang ibig kong sabihin mga kamotor. Kawawa naman yung customer natin na imbis na pambili man lang niya na pangailangan sa kanilang bahay, kanilang mga pamilya, gastos ng mga anak, wala na. Ibibili uli ng pyesa. Kaya kung saan pong tama, yun po ang gawin natin. Okay, para hindi tayo mabansagan na mga Pilipino gawa lunis, sira rin lunis. Okay, shout out po sa inyo sa mga gumawa. Ito'y paliwanag lang po, hindi po kayo kinokontra. Kung mapaliwanagan po kayo sa sinabi kong ito, okay. Pag hindi naman po, sige, okay lang, gawin po ninyo yung gusto nyo para kumita kayo. Okay, yun lamang po at maraming salamat po muli sa inyo. Shout out po sa mga gumawa.